Ang atin pong tatalakayin sa umagang ito, napaka-simple lang, pero napaka-malaman. Mahirap siya na ipaliwanag, pero kailangan nating unawain kung anong kahalagahan nito sa ating mga pananampalataya. Tatalakayin po natin sa umagang ito yung genealogy o yung linya ng mga angkan ng ating Panginoong Jesucristo, the genealogy of our Lord Jesus Christ sa Lucas chapter 3 verse 23 hanggang 38. Ito po yung isa sa kagandahan na ang tinatalakay po, ang inihahayag sa isang simbahan ay expository preaching. So pag sinabi pong expository preaching, ini-expose kung anong sinasabi ng Bible, inihahayag o ini-explain kung anong sinasabi ng Bible. Tapos ang kagandahan pa, naka-series tayo ngayon, sa aklat tayo ng Lucas. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Tapos ano-ano yung mga pagkakahati-hati ng bawat chapters. So yun po yung ating mga inihahayag. So napakaganda kasi pagka ganun po yung kapamaraanan ng preaching sa isang simbahan, hindi pwedeng pumili ang preacher kung ano yung gusto niyang i-preach lamang. Tapos laktawan yung medyo mahirap na passage. Lalo na kung yung passage ay medyo controversial pa. Bakit ko nasabing controversial? Later on, we will see kung bakit siya naging controversial ng kaunti, pero hindi naman siya conflicting. Wala siyang contradiction. Controversial siya and yet wala siyang contradiction. So ano nga ba, habang na-assign po sa akin to, pinanalangin ko kung ano nga ba talaga ipipreaching ko concerning sa genealogy of the Lord Jesus Christ. Ano nga ba ipipreach mo sa mga listahan ng mga pangalan? Anong matututunan natin sa mga listahan lamang ng pagkahaba-habang listahan ng mga pangalan? Ano yung pwede natin matutunan? So as we continue, samahan po ninyo ako sa panalangin. Ipanalangin po ninyo ako na maihayag ko ng maayos kung ano yung mensahe ng salita ng Diyos. And at the same time, panalangin po natin na ihayag ng ating Panginoon yung kanyang sarili sa pamamagitan ng mensaheng ito. So tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Purihin ka sa pagtitipong ito. Kayo lamang po nawa ang maitaas at maihayag. Pahintulutan po ninyo na ang inyong katalinuhan ay mapasa amin upang sa gayon maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe na ipinararating ninyo sa amin. Ihayag po ninyo ang inyong sarili at kaluwalhatian sa mensaheng ito at pahintulutan ninyo na matanggap namin ang buong buo, ng buong kagalakan, buong kalakasan, at buong katapatan ang inyo pong inihahayag sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So purihin ng Diyos. Sa Lucas chapter 3, verses 23 and onwards, ito po yung sinasabi ng talata o ng passage. The genealogy of the Lord Jesus Christ. In verse 23, babasahin ko po sa NASB o New American Standard Bible. Sabayan po ninyo ako ng pagbasa ng tahimik sa inyong kinaroroonan. Sabi po sa verse 23 onwards, when he began his ministry, Jesus himself was about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, the son of Eli, the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janai, the son of Joseph, the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Hesdi, the son of Nagai, the son of Maat, the son of Mattathias, the son of Simeon, the son of Joseph, the son of Joda, the son of Joanan, the son of Resa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri. Hinga lang ako. The son of Melchi, the son of Adi, the son of Kosam, the son of Elmadam, the son of Verse 29, the son of Joshua, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi, the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim, the son of Meliah, the son of Mena, the son of Matata, the son of Nathan, the son of David. Verse 32, the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nashon,
the son of Aminadab, the son of Admin, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah. Verse 34, the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, the son of Zerug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Heber, the son of Shelah, the son of Canaan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech, in verse 37, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Canaan, the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Purihin ng Panginoon. Sino po nakatanda ng lahat ng pangalan na binasa natin? Ang haba, di ba? Ang dami, ano? Ang dami nang binasa natin ng mga pangalan. Puro pangalan yan. Ano nga ba talaga yung matututunan natin sa mga pangalan na yan, ano? Actually, ang pangalan na yan, inihayag lang yan sa tatlong bagay, no? Ang mga pangalan na yan. Pero merong isang stand out talaga kung bakit ginamit ni Lucas itong ganitong klase ng genealogy o itong genealogy na to, na ayon sa kanya ay sinaliksik niya ng buong kalakasan at buong lahat ng resources na nalaganap niya ay sinaliksik niya at inihahayag niya sa mga hentil, specifically kay Theophilus, no? So, sa mga pamilyar sa account ng genealogy ni Jesucristo, mapapansin natin na may dalawang detalyadong kasulatan tungkol sa pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo o sa pinagmulang angkan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung isa ay sinulat sa Matthew. Sa Book of Matthew, yung 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, dalawa sa kanila ang naghayag ng genealogy. Detailed, almost detailed genealogy ng ating Panginoong Jesucristo. No, yung isa, sinulat ni Matthew na medyo detalyado dahil sabi nga ng ilang dalubhasa ng teolohiya ay selective. Kaya siya medyo detailed lang siya. Kasi selective daw dahil ang ginamit ni Matthew doon ay ilang pangalan lamang. At ito namang isa, sinulat naman ni Lucas na mas detalyado kaysa isinulat ni Matthew. So yung account ni Matthew ay sinimulan niya kay Abraham lang. No? Kay Abraham lang niya sinimulan yung genealogy ng ating Panginoong Jesucristo pababa kay Jesus Christ. Ito naman kay Lucas, nagsimula kay Jesus Christ, paakyat hanggang kay Adam, paatras hanggang kay Adam. No? So mas maraming pangalan ang ginamit ni Lucas kaysa kay Matthew. Si Matthew, meron siyang 3 na 14 generations. Malala ninyo, nung isa sa mga sermon na ginamit ko, o na itinuro ko dito, binanggit ko yan na there are 14 generations, no, according to Matthew. Pero according to Luke, there are 75 generations, 75 names. No, kung yung 14, yung 14 na generation, ilan lang yun? 52 names lang ang ginamit ni Matthew. 52 plus si Jesus Christ, so 53. No? So dito naman kay Lucas, more than 75 names. Bakit gano'n? Bakit mas mahaba? So selective daw yung kay Matthew at etong kay Lucas naman ay detailed. Bukod pa doon sa dami ng bilang magkaiba, merong mga pangalan na magkakaiba din. No? Merong mga pangalan na magkakaiba din. Pangalan na nakasulat doon sa aklat ni Mateo, iba sa karamihan sa nakasulat sa pangalan doon sa aklat ni Lucas, sa genealogy according to Luke. So bakit magkaiba yon? Definitely, kasi yung kay Matthew, hanggang kay Abraham lang. So right after Abraham, meron na talagang difference yun, ano? Right after Abraham, sinulat pa ni Lucas yung mga ninuno pa ng ating Panginoong Jesucristo. So merong karagdagan. Actually, hindi siya karagdagan dahil yun talaga yung pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya naman meron mga ibang relihiyon na ginagamit itong genealogy ni Jesus Christ at pino-point out na meron daw discrepancy o contradiction ang Bible.
So kung mayroong contradiction ng Bible, bakit daw natin paniniwalaan ang Bible? So yun yung kanilang contention concerning sa ating pananampalataya. Dahil ang authority, ang supreme authority sa ating pananampalataya ay ang Bible, and yet it contains contradictions. So dapat daw hindi natin to kinukuha o tinitake as authoritative sa ating pananampalataya. At hindi dapat panampalatayahan kasi may mga pagkakamali, may mga sablay. No? So, paano natin nire-reconcile ngayon yung mga differences na ito? At ang mas maganda, ang mas magandang tanong siguro, ano ang matututunan natin sa pagkarami-raming mga pangalan na to? So, let's try. No? Concerning sa pag-reconcile sa pangalan, o sa differences ng mga pangalan, so hindi ko po kina-claim na expert po ako dito sa knowledge about yung differences na to, o yung sa mga names na to ng genealogy ng ating Panginoong Jesucristo. But according to the books na mga nabasa ko, sa mga libro, sa commentaries, and of course sa mga sermons, dati pa na mga narinig ko na rin concerning sa genealogy of our Lord Jesus Christ on two different accounts. No? So iba-iba daw po yung dahilan bakit magkakaiba ang mga pangalan na nakasulat sa account ni Matthew as compared sa account ni Lucas. No? Some say dahil daw ito sa tinatawag na levirate marriages. Levirate marriages. Ano ba yung levirate marriages? Sige, next slide. Ito po yung ibig sabihin ng levirate marriages. It is a custom or law requiring a man to marry his deceased brother's widow, typically to ensure the continuation of the family line and to provide for the widow and any children. Kasi nung panahon nila, ang mga widow, wala nang mag-aalaga sa kanila. No, kapag ka-widow sila, namatay na yung asawa nila, at tumanda sila nang walang anak, walang mag-aalaga sa kanila. No, kaya, etong levirate marriage na to is for the benefit of the widow. And at the same time, for the continuation of the name, sa pagpapatuloy ng pangalan nung namatay na walang anak. No? So, halimbawa lang po, sa account po ni Matthew, ang nakasulat na tatay ni Joseph ay Jacob. Sa Matthew chapter 1, makikita po natin yan. No? Ang tatay na nakahayag doon ni Joseph, na supposedly tatay ni Jesucristo, ay Jacob ang pangalan. Sa account naman ni Lucas, no, mababasa natin dito, sabi dito, being as was supposed the son of Joseph, the son of Eli or Heli. Eli or Heli. No? So sa account ni Lucas, ang tatay na nakalagay ay Heli or Eli or Eli. No? So bakit ganon? Sa account ni Matthew, Jacob, ang tatay ni Joseph. Sa account ni Luke, Eli, ang tatay ni Joseph. Sa levirate marriage po, lumalabas na magkapatid si Jacob at saka si Eli. No? Ganun po yung lumalabas. Kung susundan natin kung susundan natin yung patungkol dito sa levirate marriage, lumalabas na magkapatid si Eli at saka si Jacob. No? Maaari, isa sa kanila na pangasawa yung nanay ni Joseph. And then, namatay ng maaga nang hindi nagkakaroon ng anak. Probably, si Jacob or probably si Eli ang naunang namatay na tunay na asawa nung nanay ni Joseph. So dahil sa levirate marriage, walang anak yung nanay ngayon ni Joseph, pinakasalan siya ng kapatid ng isa sa kanila. It's either or, si Jacob or si Eli. No? According sa tradition, si Jacob yung tatay ni Joseph. So therefore, ang nangangahulugan diyan, ang unang asawa, ang tunay na asawa, unang asawa ng nanay ni Joseph ay si Levi, si Eli, na namatay agad. Tapos hindi sila nagkaroon ng anak, kaya pinakasalan ni Jacob. Nung nagkaroon sila ng anak, no? Ang biological father is Jacob, but yung anong tawag mo doon? Yung civil o yung lawful father ay si Eli. Kasi ipinangalan sa kanya. No? Ipinangalan sa kanya. Para mag-continue yung
trace ni Eli. No? Para mag-continue yung linya ni Eli. No? So, yun yung levirate. No? So, meron naman nagsasabi na magkaiba talaga ang mga pangalan kasi magkaiba yung pinagkuha ng data. Magkaiba yung data. Kay Matthew, sa linya ni Joseph. Kay Lucas, sa linya ni Mary. No? Bakit ganun? No? Ang account daw ni Matthew, sa linya ni Joseph kinuha, samantalang yung account ni Lucas, sa linya ni Mary. So, tatandaan po natin na parehas po si Mary at saka si Joseph na nasa line ni David. So, kung sa panahon natin ngayon, no, hindi pala sa kanila, magkamag-anak sila, and okay lang yun sa kanila. No, sa tradition nila, na magkamag-anak sila. Sa panahon natin ngayon, ilang henerasyon na, anong tawag mo doon? Degree ng pagiging magkamag-anak bago payagang maging mag-asawa, hindi po ba? Pero sa panahon nila, kahit magpinsan, pwede. Ng panahon nila. So, possibly na magpinsan sila, tapos magkaiba lang din niya yung pinanggalingan nila. I mean, magkakaiba ng pangalan, pero magkakamag-anak. No? So, yun yung isang dahilan. No? So, matapos lamang kasi kay David, tsaka nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng mga pangalan, na nakalista na pangalan. So, ito pong dalawa na to, yung mga possibilities kung bakit nagkaroon ng pagkakaiba sa pangalan na nakalista. Bukod pa sa mga ibang dahilan na hindi natin maintindihan pa sa ngayon. Pero, ini-encourage ko po ang bawat isa sa inyo na basahin po ninyo yung genealogy ng Matthew at saka yung genealogy ng Lucas. And then take into consideration itong dalawang possibility na to. Yung levirate marriage at saka yung yung linya ni Mary, yung pinagkunan ni Luke, at yung linya naman ni Joseph, yung pinagkunan ni Mary. Meron pang isang idea na lumalabas, no? According sa mga ibang commentaries. Posible na kaya sa account ni Matthew, si Jacob yung tatay ni Joseph, at doon naman sa account ni Lucas, o dito naman sa account ni Lucas, si Eli, kasi son-in-law naman si Joseph. No? Son-in-law si Joseph ni Eli. So, ganun pa rin. Sa linya pa rin ni Mary lumalabas yung linya na yon, ano? Kasi ang original Greek daw po nito, wala siyang son of. Ang ano lang daw po dito, Joseph of Eli, of ganyan ganito, of ganyan ganito, of ganyan ganito. Walang son of. Walang direct translation yung son-in-law, walang direct translation yung son of. Meaning nung of, nang galing, nagmula kay. Ganun po yung ano nun, ano? So, wag po tayong malito sa conflicting list of names, seemingly conflicting list of names, pero wala po talagang conflict dyan. May pagkakaiba, yes, pero walang conflict sa magkaibang account na yan. No? Isa pang dapat natin i-consider sa pagbabasa ng genealogy ay ang original intended readers na tinatawag. O yung original na audience, intended audience na magbabasa. So, the gospel according to Matthew was written intended for the Jews, no? Para sa mga Hudyo. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 1, the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Mamaya ipaliwanag natin ang bahagya yan, ano? So, pansinin po natin yung nakasulat sa Matthew, si Jesus ang Messiah na anak ni David, na anak ni Abraham, declaring that Jesus is the rightful heir to the throne of his father David. Tapos dito naman po, binigyan din ni Matthew na anak siya ni Abraham dahil nais iparating ni Matthew sa kanyang mga readers na si Jesus Christ ang ipinangakong seed of Abraham. No? Na magiging kasagutan sa lahat ng pangako ng Diyos para kay Abraham at sa kanyang bayan. No? So, tatandaan po natin mga kapatid, last Sunday, sinabi ni Pastor Sunny, na napaka-proud ng mga Hudyo concerning sa kanilang lineage, concerning sa kanilang mga angkan o mga lahi na pinagmulan. Very proud sila sa kanilang mga ninuno, gaya ni Abraham at ni David, dahil sa kanilang dalawa,
may napakagandang pangako ang Diyos para sa bayan ng Israel. No? All the Jews look up to these two as their greatest ancestors because they believe that God is pleased with Abraham and with Jacob, with David, I mean. No? Kaya binigyan sila ng napakagandang pangako ng ating Panginoon para sa kanilang bayan. At si Jesucristo, according to Matthew, ang kasagutan ng lahat ng mga pangakong iyon ng Diyos para sa bayan ng Israel. Si Lucas naman, ang original intended audience niya or intended listeners niya or readers were Gentiles. Si Theophilus in particular. Tandaan niyo yung introduction ng chapter 1, no? Si Theophilus yung ina-addressan niya ng kanyang isinusulat. Tapos, trace back ni Lucas yung genealogy ng ating Panginoong Jesucristo hanggang kay Adam, who was the ancestor of all humanity. So, ang ancestor ng mga Hudyo, sino? Si Abraham, para sa kanila, kaya very proud sila kasi nagmula sila kay Abraham. No? Napansin niyo, kapag nakikipagtalo sila kay Jesus Christ, nung lumaki na ang ating Panginoong Jesucristo, ang deklarasyon nila, anak kami ni Abraham. No? So, hindi pasok doon ang mga Hudyo, ang mga Gentiles, I mean. Yung mga Hudyo lang. Very, sila dyan, very proud sila na sila ay nagmula sa angkan ni Abraham na may pangakong blessing ang Diyos kay Abraham. Pero, no, ang mga Gentiles hindi kasama dito sa angkan ni Abraham. Kaya naman, sinulat ni Lucas, sinabi ni Lucas, hindi. Ang ninuno ni Jesus Christ ay si Adam. Si Adan. Where all the peoples of the earth ay nagmula. So kasama, maging ang mga Gentiles. So, ang message na sinesend dito ni Lucas kay Theophilus, yung promise ng Diyos is not only for the Jews, but for all the peoples of the world who need the promised Messiah. So, yun po yung mensahe. So, tingnan po natin yung mahalagang punto na sinabi ni Lucas sa kanyang account ng genealogy ni Jesucristo. In Luke chapter 3, verses 23, no? Tapos tanong ng 38, sinabi rito, when he began his ministry, Jesus himself was about 30 years old, being as was commonly held, the son of Joseph. Tapos tanong tayo ng verse 38, the son of Adam, the son of God. So, sa pagkahaba-haba ng pangalan na nilista na yon, 75 or more na pangalan, etong dalawang to ang bigyan natin ng focus, bigyan natin ng diin. Kasi dito tayo iikot sa mensaheng ito. No? Dito natin ifo-focus yung mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Hindi doon sa seemingly conflicting names, no? Contradictory names na nakasulat sa kanila. Dito natin i-focus yung atin pong pag-aaral ng salita at tignan natin kung ano yung mensahe ng ating Panginoon sa mga verses na ito. Sa pagkahaba-haba na yun, ha? So, dito po, sa account ni Luke, ginamit po niya ang salitang as was commonly held. Nababasa po natin, as was commonly held. Sa Tagalog po, ang pagkakatranslate ng talatang yan ay ayon sa ipinapalagay. As was commonly held, ano daw yung as was commonly held? That Jesus Christ was the son of Joseph. So sinasabi rito ni Lucas, ayon sa ipinapalagay ng mga tao, si Jesus ay anak ni Joseph, no? So, meron pong 3 punto na gusto natin bigyan diin dito sa mga passages na to, dito sa mga verses na to. Una, the genealogy account as written in the gospel according to Luke proves the humanity of Jesus Christ, giving emphasis in His virgin birth. No? So, ang emphasis, yung virgin birth ng ating Panginoong Jesucristo, at pinuprove din na siya ay tao. No? Dahil sa pagkahaba-haba ng linya, ng listahan ng mga tao na pinagmula ng ating Panginoong Jesucristo, it only proves that the Lord Jesus Christ ay nagmula at ipinanganak sa katawan ng tao. So, hindi siya putok sa buho. Hindi siya basta lang lumitaw. No? Hindi siya basta lamang sumingaw. Ang pinuprove dito, meron siyang pinagmulan na totoong mga tao. At recorded in the history, kilala ang mga taong ito.
No, kilala ang mga taong ito. Pero bakit ko sinabing merong emphasis sa virgin birth ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi yung term nga na as was commonly held, sa pinagpapalagay ng mga tao na si Joseph ang tatay. Pero hindi siya ang tatay talaga. Jesus being, as was commonly held, the son of Joseph, he is also the son of Adam, the son of God. No? So binigyan din po ni Lucas dito yung virgin birth ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo alam natin na hindi talaga si Joseph yung totoong tatay, biological father ni Jesus Christ. Siya lamang po yung tumatayong legal father ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang original intended reader po ni Lucas, during that time, hindi nila alam. Lalo na yung mga Gentiles, walang kamalay-malay sa history ng Israel. Wala silang kamalay-malay. Hindi nila alam yung promised Messiah. Kaya ine-explain dito ni Lucas kay Theophilus at sa iba pang readers na makababasa na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, ipinanganak sa totoong tao, at ito yung kanyang angkan, pero hindi ito yung kanyang totoong ama. Kasi in chapter 1, in-explain na ni Lucas kay Theophilus yung pagdalaw ni Archangel kay Mary. At binigyan siya ng mensahe na siya'y magbubuntis hindi sa ordinaryo kapamaraanan, kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito. So maliwanag na dito kay Theophilus. No? At eto nga, binibigyan din lang, nagiging consistent lamang si Lucas na hindi si Joseph yung totoong ama. Pero siya ang pinapalagay na totoong ama ng ating Panginoong Hesukristo. But he is not the actual or biological father of our Lord Jesus Christ. Simply because the Lord Jesus was born of a virgin by the power of the Holy Spirit. By the power of God through the Holy Spirit. No? So yun po yung sinasabi rito. No? Napakahalaga din po na ipinakita ni Lucas ang ugnayan ni Jesus at ni Adan. Dahil inihahayag nito ang pagiging fully human ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus was a descendant of Adam through Mary without any participation from any man because Jesus was conceived in Mary's womb by the Holy Spirit. So walang participation ng lalaki. No? Kasi Jesus was conceived by the Holy Spirit sa womb ni Mary. And so for the first ever prophecy is now come to pass through Jesus Christ. Ano pa yung first ever prophecy? Nung unang nagkasala si Adan at si Eva sa Garden of Eden, meron kagad ipinangako na propesya ang ating Panginoon. The seed of a woman will have enmity. No? Magkakaroon ng pag-aaway ang seed ng woman at saka yung seed ng serpent. No? So ito na yun. The seed of the woman will crush the head of the serpent. Will bruise the head of the serpent. So yun po yung sinasabi. Next slide. Jesus Christ is the seed will travel and he is the restorer of man's relationship with God that was broken due to the fall of man to sin. Dahil sa pagkakasala ng tao, no? Lahat ng tao ngayon na ipinangapanganak ay may kasalanan at prone na magkaroon agad ng kasalanan. Na mas kumiling sa kasalanan kaysa sa katotohanan. Yun po yung consequence ng sin na dala ng kasalanan ni Adan. Lahat tayo nagmana. Naalala ninyo yung binasa kanina? Yung scripture reading sa Romans chapter 5, or through one man sin entered humanity. No? Yun yung kasalanan ni Adan. So, pinapakita sa atin ng genealogy ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya ay walang kasalanan at hindi nagkasala kailanman, ay nauugnay pa rin siya sa mahabang listahan ng mga makakasalanan. Christ without sin came from yung kanyang ancestors who are all sinners. The long list of names are all sinners. Yun po yung sinasabi ni Lucas dito. The genealogy makes clear that Jesus is a real person descended from a long list of real people who are sinners.
Kagaya ng nasabi natin kanina, yung mga Hudyo, very proud po sila sa kanilang lineage. Dahil nagmula sila sa kanilang dahil nagmula sila sa mga kilalang tao na malapit sa Diyos. Tinitingala po ng mga Hudyo yung kanilang mga ninuno dahil naiisip nila na sila yung dahilan kung bakit nakararanas sila ng pabor ng Diyos para sa kanilang bayan. They were favored kasi anak sila ni Abraham. They were favored kasi anak sila ni David, ni Haring David. Kaya naman kahit na madalas silang nakakaranas ng kahirapan, umaasa sila na makararaos sila dahil mayroong pangako ang Diyos sa kanila, sa kanilang mga ninuno. At alam nila, tapat yung Diyos. Bakit? Kasi mabuti yung naging ninuno nila. Ganon yung kanilang pananaw. Kaya very proud sila. No? Mga kapatid, ganyan din naman tayo mga tao eh. Very proud din tayo sa ating mga kilalang mga tao na merong katungkulan sa lipunan. Lalo na kung kamag-anak pa natin, very proud tayo. Di po ba? No? Just recently, itong mga nakaraang taon, year 2022, no? Meron pong nag-message sa akin na kapilido ko, Quevedo. Sabi niya sa akin, punta ka dito sa ganitong group page. Tapos magpakilala ka. Sabi ko, bakit ano yan? Yan yung mga kamag-anak ng mga Marcos. Di ba nanalo si Marcos ng 2022? Ang Quevedo ay kamag-anak ng mga Edralin, na kamag-anak ng mga Parolan. So yun po yung history. Nagmula kami sa Sarat, Ilocos Norte. Pero hindi po ako Sarat, no? Yung lugar. Sa Sarat, Ilocos Norte. Yun po yung pinagmulan ng mga Edralin, Quevedo, at Parolan. Yung mga Lara, kasama din yung mga Lara. Ano pa yung iba? Nakalimutan ko yung iba eh. So, in short, dahil din sa curiosity ko, dahil lumaki kami sa Naga eh. Sa curiosity ko, alam ko na taga Sarat, Ilocos kami, yung aming origin, pero hindi kami lumaki sa Ilocos at wala akong alam sa Ilocos. So, out of curiosity, tinignan ko rin para mahanap ko rin yung mga ninuno ko. Sino ba yung mga ninuno ko na yan, ano? So, yung mga ninuno ko na yan, nung pumunta ako dun sa page na yun, nagpa-add ako, meron kagad nag-message sa akin. Lara naman yung apelido niya. Siya daw yung nag-i-interview, siya yung ano tawag doon? Nag-i-evaluate kung legit ba na magkamag-anak kami. Hindi ko alam yung history namin eh. Ang alam ko lang, ang lolo ko, kapangalan ng tatay ko. Kasi junior yung tatay ko eh. So yung tatay ko, Nicomedes, siyempre yung lolo ko, Nicomedes Quevedo. Wala silang kilalang Nicomedes. Meron silang kilalang Nicomedes Quevedo, pero iba yung asawa. Aba? Ang bihira. Parang galing pa yata kami sa pagkakasala. So hindi ko alam yun. Pero ang alam ko, ang lumapit sa nanay ko na nag-claim na magkamag-anak kami ay yung Ambassador Parolan ng Malaysia. Ambassador to Malaysia. Siya yung lumapit. Kasi nakilala niya yung auntie ko sa Malaysia. Tapos nung magpapadala ng pera yung auntie ko, dati kasi wala pa, telegram lang noon di ba? Tapos kung paano ko magpapadala, door to door, tao sa tao. So to cut the long story short, makikisuyo siya sa ambassador Makikisuyo siya, pwede bang pakidala mo? Ito sa kamag-anak ko sa Lerma. Ang Lerma, yung sa FEU, Lerma, nandito. So medyo yung lugar namin, medyo squatter area. Isipin mo, inutusan mo yung ambassador na pumunta doon sa lugar namin para hanapin. Nagulat ngayon yung ambassador. Quevedo ka pala? Sabi niya doon sa auntie ko. Tapos yun na. To cut the long story short, siya na yung nagkwento anong linya ng Quevedo. At pinuntahan kami sa bahay ng nakalimusin. No? Pinuntahan kami sa bahay ng nakalimusin. Kinausap yung nanay ko, binigyan recommendation letter. In short, nagkaroon ng trabaho yung tatay ko. Nagkaroon ng trabaho yung nanay ko. Tapos, lahat ng recommendation, syempre, Marcos rule, noon So, malakas, ibig sabihin, di ba?
Very proud naman kami ngayon. Hindi ko pa, wala pa akong malay nun. Wala ka pa akong kamalay-malay. Nakikita ko lang. Pero very proud naman ngayon yung tatay ko. Very proud yung nanay ko. Nakibedo kami. So, nung ini-interview niya ako, wala akong masabi. Wala akong masabi na background. Tapos ang tagal-tagal. Parang ayaw niya akong tanggapin. To cut the long story short, sabi ko, ito lang masasabi ko sa'yo. Kung ayaw mo akong tanggapin, di wag. Hinanap ko lang sana. Kung kung ito talaga yung aming angkan, di maganda. Pero wala akong ibang pakay, kundi kilalanin lang sana kung totoo ba yung narinig kong kwento o hindi. So, to cut the long story short, hindi na ako nag-pursue na hanapin yon. Ang hinahanap ko naman ngayon, yung Wisely, na apelido ng nanay ko. Wisely naman ngayon. Ano ba yung origin ng Wisely? So, na-trace ko ngayon na yung origin ng Wisely, yung apelido ng nanay ko, Amerikano na nag-originate sa Ireland. Wow! Sipin niyo yun, Ilocano na, Irish pa. Saan ka na? Kaya lang, yung lola ko naman, sa mother side, Ibanag kami. Saan kayo? Ibanag, Irish, and anong tawag mo nito? Ilocano na Sarap. Hindi, yung lugar, Sarap. So, anong sinasabi ko rito? Napaka-prone nating magyabang kapag ang kamag-anak natin ay kilalang tao. Not knowing na these people came from a long list of sinners as well. Nagmula tayong lahat sa makasalanang angkan. Kagaya ng Panginoong Hesukristo, nagmula siya sa angkan ni Adan na the same na ancestor ng bawat isa sa atin na nagdala sa atin sa pagkakalubog sa kasalanan. So lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Very proud lang tayo. No? It is as if na ang mga kamag-anak natin ito ang magsisave sa atin sa ating mga kasalanan. Mali. Ito ang mga kamag-anak natin ang nagdala sa atin sa kasalanan. Ito ang ninuno natin ang naglubog sa atin sa kasalanan. And yet, tinitingala natin sila. Hindi po hindi po masama na tignan natin at galangin natin sila bilang mga ninuno. Pero not to the extent na ipagmalaki at ipagyabang natin sila na para bang sila yung dahilan kung bakit tayo naging successful. Nepo babies ba tayo? No? Brethren, ang daming bagay na kapag tinignan mo, it makes us proud. Pero pag in-evaluate mo ng gusto, nakakapanlumo na ang pinagmulan ng bawat isa sa atin ay makasalanan. And this is how Luke wants to send his message, that Jesus Christ is relating himself to sinners like us. Bumaba siya from the Father's glory, no? From His glory, bumaba siya and became one of us. He walked with us. So nakalimutan natin na hindi sa mga ninuno natin nalulugod ang Diyos. Kanino nalulugod ang ating Diyos? Sa kanyang bugtong na anak. Naalala ninyo yung mensahe? Sino ba nag-message nun? Pastor Ruel, ikaw ba yung baptism of the Lord Jesus Christ? Pastor Sani, baptism. Sabi, ano sabi doon? Luke 3:22. Sige nga, tingnan natin. Sabi, matapos baptismuhan ng ating Panginoong Hesukristo, bumaba yung dove-like spirit. At anong sinabi? You are my beloved Son, in you I am well pleased. Sinabi ba yan kay Adan? Sinabi ba yan kay Abraham? Sinabi ba yan kay David? Merong mga passages na nagsasabi na si David was the man after God's own heart. Pero we can also read yung storya na kung paano naging makasalanan si David. Ano siya? He was a murderer and an adulterer. Tapos kapag nasa Sunday school, binibida natin, be like David. Gusto mo yung mga bata maging kagaya ni David? Murderer and adulterer. Guilty. Ganyan din yung tinuturo namin noon. Pero purihin ng Panginoon, inalis tayo sa ganong katuruan. Everything should point to the perfection of our Lord Jesus Christ. Huh?
Kaya maging itong genealogy niya, in spite of all the long list ng mga kilalang tao, inihahayag lang nito that they are all sinners except for our Lord Jesus Christ. Kasi sa Kanya nalulugod ang Ama. Ang ating Panginoong Hesukristo submitted Himself sa baptism not only to fulfill all righteousness, but to identify Himself with sinful humanity as the representative of His people. No? Ang ating Panginoong Hesukristo ang representative. So having said this, we will now come to point number 2. Na itong genealogy account as written in the Gospel of according to Luke points to Jesus Christ being the second Adam. Siya yung promised seed of a woman, and He is the second Adam. Kagaya nung ating binasa kanina. Just as through one man sin entered humanity, and through one man's obedience, no, forgiveness din ang ibibigay. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo. So, brethren, ito po ay medyo theological in message, pero madali lang naman ito intindihin eh. Si Adan sana yung federal head ng lahat ng tao. Siya yung tumatayong tatay, ama. No? So sa kanya, nakabase kung anong kahihinatnan sana ng mga tao. Sa kanyang obedience, magkakaroon sana ito ng righteousness, eternal righteousness, kung siya ay sumunod sa ating Panginoon o sa ating Diyos, sa kautusan ng Diyos. Pero hindi siya sumunod. Kaya sa kanyang disobedience, pumasok ang kasalanan, hindi lang sa kanya, kung hindi maging sa lahat ng kanyang descendants, kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, dahil siya ay hindi ordinaryong tao lamang, yes, He is fully human, but yet, He is without sin. Bakit? He was sanctified by the Holy Spirit. And not only that, He is God. Fully God. No? So, God has given Adam a mandate which demands full obedience on every commandment of God. As the representative of all humanity, His obedience or disobedience would determine the fate of all His descendants. His perfect obedience would have been attributed to Him as righteousness and would be imputed or passed on to His descendants. Kung hindi nagkasala si Adan, lahat sana tayo meron ng eternal life. Kaya ang problema, nagkasala eh. Kaya lahat tayo meron ng eternal damnation. No, lahat tayo may kasalanan because of one man's sin. Pero, alam naman natin na hindi nagawa ni Adan yung dahil hindi nagawa ni Adan yung demand ng mandato sa kanya, lahat tayo ngayon may kasalanan. And so, the promised seed of a woman, Jesus Christ, siya naman ngayon yung nag-fulfill what Adam was not able to fulfill and reversed, binaliktad niya yung lahat ng curses na ibinuhos ng puot ng Diyos sa tao. No, binaliktad ng ating Panginoong Hesukristo and brought blessing sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Ano yung blessing? Yung eternal salvation. Eternal salvation from the wrath of God, sa puot ng Diyos. No? Christ's perfect obedience was credited and His righteousness imputed, ipinasa sa bawat individual na mananampalataya sa Kanya. To those who would put their trust, hope and trust in His finished work on the cross. Jesus is the second Adam because He is the federal head of everyone who believes in His finished work on the cross, of everyone whom His righteousness was imputed or naipasa or ipinasa, of everyone who puts their hope in Him for the restoration of God's image in man. So siya yung second Adam. No? Siya yung gumawa ng hindi kayang gawin ni Adan at ng lahat ng tao. And thirdly, mga kapatid, the genealogy account as written in the Gospel according to Luke proclaims the threefold ministry of Jesus Christ. Ano ba yung threefold ministry ng ating Panginoong Hesukristo? Prophetic,
priestly and kingly ministry. In verse 23, when he began his ministry, Jesus himself was about 30 years old. Mahalaga po na maintindihan natin bakit sinimulan ni Lucas yung kanyang yung genealogy account ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito. Bago magsimula sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, he was about 30 years old. Sa account ni Matthew, sa unang-unang chapter pa lang, inihayag na agad to. No? Yung genealogy. Pero dito kay Lucas, pumagit na siya sa baptism of the Lord Jesus Christ at saka yung chapter 4. Ano yung chapter 4? Next week, malalaman po ninyo kung ano yung chapter 4. No? No? Pero pahapyaw, yun yung temptation of the Lord Jesus Christ. Matapos ito, sabihin itong genealogy na to. No? So bago simulan ni Lucas ang mahabang listahan ng mga pangalan, ay sinabi muna niya na si Jesus ay halos 30 taong gulang na nang pasimulan niya ang kanyang ministry. So bakit po mahalaga na maintindihan natin ito o maintindihan ni Theophilus muna at natin ngayon itong talatang ito? Kasi po, ito po yung edad, 25 onwards. No? 25 being on the job training ng mga priests. Tapos 30 yung pababayaan na sila on their own. Tatayo na sila na priest na talaga sila. 30. Magtuturo na sila. They will become scribes o tagapagturo, tagapagsulat, tagapanulat, priest na tagapamagitan, no? King na pwedeng mag-rule. So, dyan po yung edad na yan. No? Yung tradition says sa kanilang banda. Specifically sa priest. Kasi sa king, merong mga nakalista na bata pa lang, 18 years old, 13 years old, naging king sila. Pero when it comes to priestly ministry, talagang ganitong edad ang kanilang tinatanggap. Ganitong edad yung edad of maturity. Na hindi na naglalaro-laro pa sa kalye. Seryoso na sa buhay, ika nga. Kaya lahat ng pwedeng matutunan, kaya na rin nilang intindihin at kaya na rin nilang ituro. No? So yun yung kanilang paniniwala. Kaya kailangan nasa edad na. Nasa wastong edad. Hindi 18 kung hindi 30 ang kanilang pinaniniwalaan. So having said that Jesus Christ is a second Adam and Jesus Christ fulfilled what Adam failed doing, Adam was supposed to fulfill the role of a prophet. Dapat siya yung tatayong propeta. Siya yung tatayong priest. Siya yung tatayong king sa lahat ng tao. Unfortunately, he was unable to fulfill the three. Bakit nga hindi niya na-fulfill? Dahil nagkasala siya. And so the genealogy of Jesus Christ proclaimed his threefold ministry, which Adam was supposed to be doing, no? Pero hindi nagawa ni Adam. Hiramin ko po yung sinabi ni Sinclair Ferguson patungkol po sa threefold ministry ni Adan. Si Adan ay tinawag as prophet of God sa paanong paraan? Sa pag-name niya sa mga animals at lalong higit sa lahat nung pinangalanan niya yung kanyang asawa. No? Paano naging prophet yun? Nagpangalang ka lang naman. Kasi sa mga pangalang yun, inihayag yung mensahe ng Diyos. No? Kaya originally, ang pangalang unggoy ay may magandang mensahe. Bakit tinawag na giraffe? Mahaba ang leeg? Hindi. Merong magandang mensahe. No? Originally. At ang maganda pa rito, bakit pinangalang Eve? Ang ipinangalan niya sa kanyang asawa. Bakit? Kasi Eve means the mother of all living. Tandaan niyo yun, ha? Kailan niya binigyang pangalan yung kanyang asawa? Right after the fall. Tsaka niya tinawag na Eve. Nung nagkasala na sila. Nung sinumpa na sila ng Diyos. Sumpain kayo, sabi ng Panginoon, ano? Ikaw, babae, wag mo multiply yung sakit sa iyong panganganak. Ikaw, lalaki, maghihirap ka sa iyong pagtatrabaho. Hindi po yung trabaho yung curse, ha? Yung paghihirap sa trabaho yung curse. Hindi yung pagkakaroon ng anak ang curse, kung hindi yung pain, excruciating pain sa panganganak yung curse. So, disenyo ng Diyos ang magkaroon ng anak o manganak ang mga kayang manganak. Disenyo ng Diyos
ang trabaho, pero yung pain at saka yung suffering, yun ang curse. No? So, sinumpa na sila. Pero sabi ni Adan, ano sabi niya? And he named his wife Eve, meaning the mother of all living. Imagine niyo, ang curse na nga doon, dahil sa kasalanan, mamamatay sila. Pero ang pangalan ni Eve ay the mother of all living. Mabubuhay. Anong ginawa ng role ni Adam? He proclaimed the goodness of God dahil a seed of a woman will come that will crush the head of the serpent. Amen po ba? No? So, ito na nga yun. Ano pa? Adam was priest to lead his family in worship and to make sacrifice, not to make sacrifices for sin, but to offer himself fully in the service of God. Kaya nga, 100% obedience ang kailangan. No? 100% obedience dapat. Kaya priestly ministry. Problema, sumablay. So, hindi niya na-serve yung pagiging priest. He was called to be king, to have dominion over all creation. Obvious naman yun, di ba? Yun ang commandment ng Diyos, have dominion over all the earth. So, kingly ministry. But Jesus came to this world to fulfill His threefold ministry. Ano yun? Prophetic, priestly, and kingly ministry. Yung prophetic, by proclaiming the word of God, o by proclaiming by word and by action what He has seen and heard from the Father. Now, inihayag niya kung ano yung nakita niya at narinig niya mula sa Ama nung nandito siya sa mundong ito. Priestly, anong ginawa niya? Bakit siya naging priest? He offered himself for the sins of the people. So yung offering of sacrifice, siya mismo yung sacrifice. Ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na sakripisyo. Ito yung hinihingi kay Adan. Yung sacrifice of himself. Kagaya ng sinabi ni Pablo, I urge you, brethren, to present your bodies holy and acceptable to God as your living sacrifice. Yun yung nais ng Diyos kay Adan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. He lived sacrificially and sacrificed His body for the sin of humanity. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Yung kingly ministry, by being the sovereign ruler of all and head of His people, the church, and He will reign forever in His eternal throne. Now, brothers and sisters, our Lord has revealed Himself with all the limitations and weaknesses of humanity. Nireveal ng Diyos yung kanyang sarili sa lahat ng kahinaan at yung kahinaan at limitasyon ng mga tao. Yet, He has overcome through His faithful obedience. He alone has done that. Siya lang yung nakasunod sa dinidemand ng law. Siya lang yung nakasunod perfectly sa utos ng Diyos. And He alone can ever do that. Wala nang iba pa na makagagawa niyan kung hindi siya lang. Jesus Christ became fully human so He can be our great high priest. Sige, next slide. Who can sympathize with all our weaknesses. He is the very Son of God. Sabi nga, no? And by trusting in Him, we become the very children of God in Christ. Ito ngayon yung magandang balita, mga kapatid. Our names are now written in the genealogy after Jesus Christ. Kaya ka tinawag na Christian. Because you bear the name of Christ. Amen po ba? Dala-dala natin yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And that is the message of genealogy sa ating umaga, ngayong umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin sa iyong kabutihan at katapatan. Tunay nga, Ama, na ang mundong ito ay punong-puno ng kasalanan at kitang-kita namin kung paano kumilos ang evil one at magpalaganap ng kasalanan sa buong mundong ito. Mga kasalanan na nagdudulot sa amin ng kahirapan,
mga kasalanan na nagdudulot sa amin ng pasakit. Pero salamat, Panginoon, dahil hindi itong mga taong ito na makasalanan, though powerful sa kanilang kinaroroonan, hindi sila yung pag-asa namin. Gaano man sila katalino, gaano man sila kagaling sa kanilang mga field of expertise, kadalasan nga nagiging dahilan pa ng lalong paglubog ng bawat isa sa amin sa kasalanan ang mga expertise ng mga taong ito. And so, maraming salamat, Lord, dahil ipinakita ninyo that in spite of all the long list of sinners na nakasulat o nabuhay sa mundong ito, yet still, isa lang ang pag-asa ng bawat isa sa amin. At ikaw yon, aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa paghahayag mo na sa mga oras na ito, ang aming mga pangalan ay hindi lamang ninyo isinulat sa aklat ng buhay, kung hindi isinulat ninyo bilang mga anak ninyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na kung kanino kayo higit na nalulukod. Salamat po ng marami, Panginoon. Thank you for your forgiveness. Thank you for revealing to us that we have a great high priest na nakauunawa sa aming mga kahinaan at makapagdadala sa amin sa inyong kaluwalhatian. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa.